Filipino 2, Quarter 2, Week 7, Day 1. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Filipino 2, Quarter 2, Week 7, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa tiyak na paksang may tuon sa nilalaman, halimbawa, sitwasyong pampaaralan at ang sarili. Natutukoy ang suliranin at solusyon sa mga sitwasyon ng napakinggan o binasang tekstong informatibo. Nakabubuo ng payak na pangungusap na nagsasalaysay ng karanasan tungkol sa tiyak na paksang may tuon sa nilalaman at nakasusulat ng mga letra, salita at pangungusap sa paraang kabit-kabit gamit ang mga natutuhang salita. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa gagawin natin ngayon? Magaling! Ihanay kung ano ang akmang babala para sa bawat sitwasyon. Basura sa kanal. Bawal magtapon ng basura dito. Tambak na kalat ng lata at papel. Nabubulok, di nabubulok, recyclable. Bawal pumutas ng mga bulaklak. Nagkalat na mga tangkay ng bulaklak. Mga bata, ibahagi ang inyong karanasan tungkol sa pagsunod ng mga babala, alituntunin, paalala sa loob ng paaralan katulad ng wastong pagtapon ng mga basura. Sa araw na ito ay matutunan natin ang pagtukoy ng mga suliranin at solusyon sa mga sitwasyon ng napakinggan at binasang tekstong informatibo. Gagamit din tayo ng mga estratehiya tulad ng larong paghahanay, Pinoy Henyo, Think, Pair, Share, pagbabasa ng tekstong informatibo, mystery box, pagguhit at paggawa ng poster na may tuon sa tekstong informatibo. Sa pagkakataong ito ay meron akong larawan na ipapakita sa inyo. Ito ay nagsasaad ng suliranin. Mag-isip ng solusyon sa suliranin. Makipagbahagi sa katabi sa napiling solusyon at ibahagi ito sa klase. Handa na ba kayo? Magaling! Pagdami ng mga basura araw-araw. Gamit ang paksang pagdami ng mga basura araw-araw, magbahagi sa klase ng inyong karanasan tungkol dito gamit ang payak na pangungusap. Maaari pang magdagdag ng paksang nilalaman katulad ng ang karanasan sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng silid-aralan. Ang karanasan sa pagtulong ng gawaing pantahanan. Suliranin o solusyon. Panuto. Tumayo kung ang pahayag ay nagsasaad ng suliranin at manatiling nakaupo kung ito naman ay nagsasaad ng solusyon. Handa na kayo mga bata? Mahusay! Una, nagkalat ang maraming basura sa kalsada. Ikalawa, nagbabara ang mga kanal. Ikatlo, nagkakaroon ng malawakang pagbaha. Ikaapat, naglinis ang mga mag-aaral at mga opisyales ng barangay. Ikalima, naglagay sila ng mga basurahan. Ikaanim, pinagbubukod nila ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa mga halimbawang pangungusap? Ang mga pangungusap na ito ay iilan lamang sa mga mahalagang detalye ng tekstong informatibo na ating babasahin.
Ano pa ba ang natatandaan ninyong babala o paalala upang mapanatiling malinis ang ating paaralan o tahanan? Bumuo ng 3 o 4 na pangkat. Pumili ng mag-aaral na maglalarawan sa mga piling salita sa pamamagitan ng kilos. Huhulaan ito ng bawat pangkat. Unang salita, basura. Ikalawa, recyclable. Ikatlo, basurahan. Ika-4, nabubulok. Ikalima, di nabubulok. Pagkatapos niyong mahulaan ang tamang salita, ay gamitin ang mga ito sa pangungusap. Ngayon naman ay hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Babasahin ko ang teksto at pagkatapos ay babasahin ng unang pangkat ang unang talata at ng pangalawang pangkat ang ikalawang talata. Handa na ba kayo? Magaling! Maraming basura sa paligid. Nagkalat ang maraming basura sa kalsada. Hindi alam ng mga tao kung saan itatapon ang kanilang basura. Tapon dito at tapon doon ang ginawa nila. Dahil dito, nagbabara ang mga kanal tuwing umuulan at nagkakaroon ng malawakang pagbaha. Upang masolusyonan ito, nagsimula ang mga tanod at mga opisyal ng barangay sa paglilinis tuwing Sabado. Naglagay rin sila ng mga basurahan sa bawat kanto. Tinuruan nila ang mga bata kung paano paghihiwalayin ang mga nabubulok, di nabubulok at recyclable na basura. Sagutin natin ang mga tanong. Una, ano ang suliranin sa kwento? Ikalawa, ano ang mga solusyon na ginawa ng barangay? Ikatlo, bakit mahalagang turuan ang mga bata tungkol sa tamang pagbubukod ng basura? Ika-4, ano ang maaaring mangyari sa hinaharap kung hindi sila naturuan ng tamang pagbubukod ng mga basura? Ika-5, kung ikaw ang leader ng barangay, anong iba pang solusyon ang maiisip mo upang mas mapanatili ang kalinisan sa kalsada? Ipaliwanag. Ika-6, paano mo maihahambing ang kalagayan ng barangay bago at pagkatapos isagawa ang clean-up drive? Alin ang mas mabuti at bakit? Suliranin at solusyon. Isulat at iguhit sa chart ang suliranin at posibleng solusyon tungkol sa basura sa inyong komunidad o paaralan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang suliranin? Ang suliranin ay ang problema o hadlang na kailangang lutasin. Ano naman ang solusyon? Ang solusyon ay ang paraan o sagot upang maayos ang problema. Halimbawa, problema o suliranin, kakulangan sa tubig. Halimbawa naman ng solusyon, nagtayo ng mga poso at nagturo ng pagtitipid sa tubig. Mystery box, hulaan ang solusyon. Maghanda ng kahon na may mga bagay o mga larawan na may kaugnayan sa solusyon sa basura. Halimbawa, walis, dustpan, basurahan, poster o gloves. Mga bata, magbibigay ako ng isang suliranin, tapos huhulaan o pipili kayo ng isang bagay sa kahon bilang solusyon. Handa na ba kayo? Mahusay! Ito ang ating basura mystery box. Hulaan ang solusyon. Mga suliranin. Una, malawakang pagbaha. Ikalawa, patuloy na pagkasira ng ozone layer. Ikatlo, maruming hangin. Ika-4, maraming langaw dahil sa nabubulok na basura.
Ikalima, nagkakasakit ang mga bata dahil sa maruming kapaligiran. Pagsusulat. Basahin natin ang mga high-frequency words na makikita sa teksto. Plastic, basura, kalikasan, problema at solusyon. Gamitin ang mga salitang ito sa pangungusap. Pagkatapos ay isulat ang mga ito ng kabit-kabit o cursive. Bilang isang mag-aaral, tutulong ako sa pagbigay ng solusyon sa mga suliranin sa basura upang mapangalagaan ang kalikasan. Ang mga papel, plastik, balat ng prutas at bote ay dapat pinagbubukod-bukod at itapon sa tamang basurahan. Pangkatang gawain, group poster making, basura mo, itapon mo. Hatiin ang klase sa 4 na grupo. Ipagawa sa kanila ang isang poster na nagpapakita at nanghihikayat ng wastong pagtapon ng mga basura. Talakayin ang group performance rubric upang magiging gabay nila sa paggawa ng kanilang output. Para sa inyong pagtataya, panuto. Basahin ng mabuti ang bawat teksto upang matukoy ang problema at solusyon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Maraming residente ang nagtatapon ng basura sa ilog. Nagbara ang daluyan ng tubig at nagdulot ng pagbaha. Nagpulong ang mga opisyal ng barangay at nagsagawa ng paglilinis sa ilog tuwing Sabado. Ano ang suliranin sa teksto? A. Kakulangan sa pagkain. B. Pagtatapon ng basura sa ilog. Ano ang solusyon na ginawa? A. Nagbigay ng pagkain ang barangay. B. Naglinis ng ilog tuwing Sabado. Maraming mag-aaral ang hindi marunong maghugas ng kamay, kaya't nagkasakit ang ilan sa kanila. Naglunsad ang guro ng programa tungkol sa wastong kalinisan. Ano ang suliranin sa teksto? A. Hindi marunong magsulat ang mga bata. B. Hindi marunong maghugas ng kamay ang mga bata. Ano ang ginawang solusyon? A. Nagturo ng kalinisan ang guro. B. Nagpagawa ng lababo ang guro. Para sa inyong takdang aralin, basahin ang teksto. Pagkatapos ay iguhit ang solusyon sa suliranin. Isang araw, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa bayan ni Nalito. Tumaas ang tubig sa kanal at binaha ang kanilang paaralan. Hindi nakapasok ang mga bata kinabukasan. Agad namang nagpadala ng mga tauhan ang barangay upang linisin ang mga kanal at tanggalin ang mga bara. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik na sa normal ang sitwasyon at muling nakapasok ang mga bata sa paaralan. At dito nagtatapos ang ating aralin. Naway meron kayong natutunan sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-aral na mabuti. Bye!